Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-11 ng Desyembre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid ni Landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Snow Badua. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya hindi naniniwalang maisa sa katuparan ang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Alitan sa pagitan ni trainer Freddie Roach at British boxer Amir Khan lalong tumitindi. Local grandmasters John Paul Gomez, Darwin Lailo, Oliver Barbosa at Joey Antonio pare-parehong buhay pa ang title bid sa Philippine International Chess Open sa Quezon City. Philippine Ascals football team muling nagkasya sa semifinal finish sa AFF Suzuki Cup. Carmelo Anthony Les New York Knicks nasadlak sa 10-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Houston Rockets star center Dwight Howard magbabalik aksyon sa home game kontra Denver Nuggets sa Linggo. Manchester City pasok na sa knockout stage ng Champions League. At Team Astana napanatili ang elite status sa Cycling World Tour. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, hindi po umaasa si Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya na maisa sa katuparan pa sa susunod na taon ang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito dahil masyado umanong komplikado ang negosasyon para sa matchup ng pinakaabangan ng lahat. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Duda si Golden Boy Oscar De La Hoya na magaganap ang labanang Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Ayon kay De La Hoya, masyadong maraming komplikasyon ang labanang ito, lalo na sa business side ng negosasyon. Hindi rin umano nakakatulong na negosyo at hindi ang pagiging fighter ang umiiral sa isipan ni Mayweather sa tuwing pinag-uusapan ang laban. I don't know if the Pacquiao-Mayweather fight's going to happen. I have no idea. While the world has been waiting for it for 4 years, but what makes sense? Why should I believe that it's going to happen now? Bumalik ang init ng usaping Pacquiao-Mayweather fight matapos magtala ng 3 sunod-sunod na impresibong panalo ang Filipino boxing sensation na sa pulang matalo ito ng knockout kay Mexican rival Juan Manuel Marquez noong 2012. Huling lumaban si Pacquiao noong Nobyembre sa Macau kung saan ay kanya na idepensa via 12-round unanimous decision ang kanyang WBO welterweight crown kontra Chris Algieri ng New York. Matapos ang laban ay ipinahayag ni Pacquiao na handang-handa na siyang labanan si Mayweather sa susunod na taon. Sa panig naman ni Mayweather ay puro pasaring sa social media kay Pacquiao ang ginagawa nito matapos ang panalo ng Filipino icon kay Algieri. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, may posibilidad naman na ibaling ng Team Pacquiao ang atensyon kay Bolton boxer Amir Khan. Ito'y kapag patuloy na nagpakipot sa negosasyon si American rival Floyd Mayweather Jr. Narito ang report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Patuloy ang pag-atake ni British boxer Amir Khan sa kanyang dating trainer na si Freddie Roach. Sa pinakahuling panayam, tinawag na baliw ni Khan si Roach dahilan sa pahayag na ilang ulit umano siyang pinasubsob sa sparring ni Manny Pacquiao. To anyone, I've never ever, spoke to anyone and said I used to do this to Manny, I used to beat him up, I used to do this. Even days when I got the better of him, I never said that. So, I mean, I think I can't believe Freddie saying that because
end of the day, he said it when Mane's got a crucial time in front of him. Mane's got a fight in front of him against Algeria. He should be focusing on that instead of bringing Amir Khan up. I mean, why bring me up? But I mean, just one of them things. I think Freddie's going to be a little bit upset I left him, but look, this is a business, and he should understand as a coach and as an ex-fighter that sometimes you need to change up. You need to change your trainers to learn new things of other people. And samantala, nakakita naman ang positibong development si sports radio anchorman Renato Lirio sa umiinit na alitan ni Roach at Khan. Kwento ng long-time boxing commentator, pwede nang simulan ang pagrereto kina Pacquiao at Khan na dating magkasama sa wildcard gym stable ni Roach. Si Amir Khan is ang alternate next opponent niya, si Manny Pacquiao. So, negative approach ang ginagawa ni Amir Khan para pansinin siya. So, kung hindi siya patulan ni Floyd Mayweather Jr. sa, I think, May, ang target date ni Floyd, nangyari na nga sa kanya yun, baka i-bypass na naman siya. Si Pacquiao ang gusto niya makalaban sa susunod. Kasi ang mga marquee fights, Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. Yung for any boxer for that matter, kasama si Amir Khan. Naniniwala rin si Lirio na magandang option para sa Team Pacquiao ang Khan fight habang nagpapakipot sa negosasyon si Floyd Mayweather Jr. Marami na lang hindi napansin kay Manny, record is speak for itself. Para pansinin siya at yung medyo he said he should shut next time again, sabi ni BJ, he should fight in his next fight a very good opponent. And that is Amir Khan. That is Amir Khan. Sina Pacquiao at Khan ay makailang beses nang nagkasama sa ensayo, kabilang narito ang training camp sa Baguio City. Para sa PTV Sports, Ricky Absantos, Sports Radio 918. Lipat po tayo sa basketball. Napalapit ng isang hakbang patungo sa semifinal ng PBA Philippine Cup ang Alaska Aces. Ito'y matapos na mapigilan nila ang late rally ng NLEX Road Warriors 82-78 kanina. Si veteran slotman Eric Menk ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 8 points at 6 rebounds. Samantala, sa mga oras po na ito ay nagbabangga na ang Meralco Bolts at defending champion Purefood Star Hotshots. Hawak po ang twice-to-beat advantage, target ng Meralco sa larong ito na mapalapit ng isang hakbang patungo sa semifinals habang makapuwersa naman ng do-or-die game ang hangad ng Pure Foods. Nagbigay naman ng sariling opinyon ng ilang observers at fans sa muling pagsasama sa San Miguel Beer side ni na point guard Alex Cabagnot at power forward Arwin Santos. May report si Ms. Arian Malyari. Ilang eksperto at fans ang tila nangangamba sa posibleng maging epekto ng pagbabalik ni point guard Alex Cabagnot sa roster ng San Miguel Beermen. Bukod sa pag-a-adjust sa sistema ni Coach Leo Austria, malaking palaisipan rin kung paano makakasama ng maayos ni Cabagnot si star forward Arwin Santos. Yes, that was one of the problems, in that time. But they are professional and they have to do everything what's possible to win the championship. There is no personal issues, between each other. But I said I really like Cabagnot, like a player, like a person. Sa katunayan, maging ang ilang fans na aming nakausap ay magkakaiba rin ng pananaw sa pinakabagong development sa Beermen side. Actually, dati naman siya dun So, wala siguro magiging problema. So, mas malaking tulong talaga si Cabagnot when it comes to point guard. So, alam naman natin magaling si Cabagnot pagdating sa di ba? Sa point guard. Siguro kung patuloy pa rin yung pag-aaway nila, sigurado ako na makakapekto yan. Pero kung kinakalimutan nila yon, siguro wala na pong problema doon. Trabaho lang yan kung meron man silang alitan, labas na yun. Mas lalong gaganda yung team nila kasi maayos naman maglaro si Cabagnot at magaling. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ng makakatapat sa semifinal ang San Miguel Beer matapos ang mga ibabaw sila sa eliminations ng PBA Philippine Cup.
Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay po na ulat, tinawag naman na unfair ni Rain or Shine Elasto Painters guard Gabe Norwood ang biglaang pagkakatrade kay fellow Phil American dribbler Sol Mercado ng San Miguel Beer. May report si Miss Golda Tabid Grospe. Ikinalungkot ni Rain or Shine Elasto Painters star guard Gabe Norwood ang mapait na sinapit ng kaibigang si Solomon Mercado. Ito'y dahil matapos na tulungan niyang San Miguel Beermen na tumapos na top seed sa eliminations, ay biglang na-trade sa Global Port Batang Pier si Mercado. For sure, to go, to put in so much work into helping the team, be in a situation, with automatic semis and things like that. I definitely feel bad for my friend and his opportunity to hopefully make the finals and win a championship. Aminado si Norwood na bahagi ng trabaho bilang player ang match trade, pero hindi niya naiwasang tawaging unfair ang nangyari kay Mercado. This is basketball. This is what we sign up for. You know what I mean? We don't make the management decisions. We just have to go out and play. So, is it fair? I don't think so. But is it our job? Yeah, we got to go out and do it. Sina Norwood at Mercado ay dating nagkasama sa isang bahay noong panahong kapwa naglalaro pa sila para sa Rain or Shine. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kontento naman ang coaching staff ng Kia Sorrento sa kanilang performance sa PBA Philippine Cup. Ito'y kahit pa maaga silang napatalsik sa season opening tournament. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Isang beses lamang sila nakatikim ng panalo sa 11 laro. Ngunit masaya pa din si assistant coach Glenn Capacio sa performance ng kanilang kupunan sa ongoing PBA Philippine Cup. Ayon kay Capacio, epektibo naman ang sistema na kanilang ipinapatupad sa kanilang maiden conference kahit na ilang beses sila nagbalasa ng lineup sa kalagitnaan ng tournament. So wala na sigurong coach na magiging masaya pa. Kaso kulang lang talaga. Kulang sa materyales. So we're 3-4 players away to compete here in the PBA para sa team. Sa kabila nito ay naniniwala si Capacio na dapat pang pahabain ng team management ang pasensya sa kanilang koponan. Samantala ibinunyag ni Capacio na target nilang kunin si Iranian star center Hamed Haddadi bilang kanilang import sa susunod na conference. Ina-email na namin yung agent niya pero hindi pa rin naman sure namin kung makukuha kasi sa salary siguro siyempre NBA caliber ito, so hindi biro-biro yung price na ibibigay dito siyempre. So sana makuha na. Matapos may panalo ang debut game kontra ang fellow newcomer Blackwater Sports noong opening day kung saan ay naglaro ang kinikilalang playing coach nito na si Manny Pacquiao, 10 sunod na talo ang nalansap ng Kia. Karamihan naman sa mga laro ng Kia ay si Capacio ang nagmando ng mga plays dahil na din sa pagiging abala ni Pacquiao sa training camp ng laban nito kontra Chris Algieri noong 1 buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Unang bugso pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang aming mga sports balita sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Leo Abinido ng Siargao Legend 2012 MVP po ng ABL. Manood po tayo ng PTV Sports araw-araw. Balik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Buhay pa ho ang title bid ni na local grandmasters John Paul Gomez, Darwin Lailo, Oliver Barbosa, Joey Antonio sa Philippine International Open Chess Championships na ginaganap po dito sa Quezon City. Ito'y matapos na makalikom sila ng tigli 5 puntos sa 8th round kanina. Ito po ang tinutukan ni Miss Arian Malyari at narito ang kanya report. Patuloy na ipinaglalaban ng mga local wood pushers ang bandila ng bansa sa 2014 Philippine International Chess Open sa Quezon City. Sa 8th round kanina, 6 na Pinoy bets ang napabilang sa 7-way tie for 7 to 13 places sa kanilang identical scores na 5 points. Nauwi sa draw ang match-up ni na Pinoy Grandmasters John Paul Gomez at Oliver Barbosa
Nakipaghati rin ng punto si Grandmaster Joey Antonio kay fellow Grandmaster Anton Demchenko ng Russia. Dinumina ni Darwin Lailo si FIDE Master Paulo Bersamina. Pinataob ni International Master King Steven Yop si unheralded Noel de la Cruz, habang tinalo naman ni Roel Abelga si Raymond Salcedo. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nangako sina Gomez at Barbosa na gagawin ng lahat para umangat ang kanilang pwesto sa 10-round Swiss System Tournament. Nakakalaban ko na yung top 2 seeds eh. O mga foreigner kasi yung top seeds, mga top 5. So yung iba hindi ko pa nakakalaban. Kapag makalaban ko, mahirap din. So kailangan galingan para manalo kasi malaking yung prize yung nakataya sa tournament. Maasa pa rin kasi crucial naman sa mga tournaments mga last 3 rounds yun. So sa mga 2 rounds yun, marami pang pwedeng mangyari. So hindi pwedeng bumigay yung leaders. So kami, naghahabol naman kami. So yun, must win kami or draw. Basta hindi kami bibitaw dun sa chance namin sa championship. Samantala, naniniwala naman si National Chess Federation of the Philippines Executive Director Jason Gonzalez na makakatulong sa paghubog ng talento ng mga local wood pushers ang paglahok sa taunang torneo. Marami tayong talents, no? At kung tayo magtulong-tulong, ating gobyerno, ang ating private, ang ating lahat, mga players, organizers, arbiters, trainers, coaches, and we can achieve the impossible dream, no? Quote and unquote, na mahirap tayo maging world champion. But darating tayo doon. Kasi ito yung may posibility tayo mag-produce ng world caliber player. Gagawin namin ang kanya namin bilang federation, bilang NSA, but in all the activities program that we're gonna do, the funding is very essential and important. And I believe hindi lang kami yun. Hindi lang kami yung chess. Lahat. So sana makita ng ating gobyerno madagdagan ng funding ng ating sports. Sa ngayon ay naghahabol ng 1 full point ang grupo ni na Gomez kina current co-leaders Anton Demchenko ng Russia at Livan Pansulaya ng Georgia. 2 rounds ang nalalabi sa week-long chess fest. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, muling nagkasya sa semi-final finish sa AFF Suzuki Cup ang Philippine Ascals. Ito'y matapos na yumukod sila sa powerhouse sa Thailand 3-0 kagabi. May report si TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Hindi dapat sumama ang loob ng mga local fans sa dinanas sa 3-0 loss ng Philippine Ascals kontra Thailand sa semi-final ng AFF Suzuki Cup. Ito'y dahil kay Sports Radio Football anchor Cecil Kimlat. Dekada ang lamang ng mga Thai sa Philippine 11 kung football maturity at technology ang pag-uusapan. Kaya naman but kasi naman yung Thailand magkakasama na sila for 3 years, 4 years, tayo hindi. Kaya I guess yung cohesion kailangan talaga. Kaya natin, kailangan pa natin ng cohesion and siguro more maturity on the part of the defenders siguro. Kulang pa tayo doon. Nakita rin ani Kimlat sa laban kontra Thailand kung paano nadehado sa cohesion ng Ascals side. Kagabi nakita natin poor start for the Ascals kasi naniniwala ako na Thailand is a highly technical and tactical team. Mataas talaga yan, ang layo-layo natin talaga sa Thailand. Kasunod nito, umaasa si Kimlat na magagamit ng mga national booters ang experience para sa asab na makabawi sa susunod na edisyon ng AFF Suzuki Cup. Kasi nakita natin yung progress ng laro. Hindi na tayo masyadong natatambakan dati before na 7-0, 9-0. Ngayon talaga medyo nagka-catch up na tayo. So I guess this is another accomplishment. Ito ang ikatlong sunod na semi-final finish ng Philippine Ascals sa pinaka-prestigyosong football tournament sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Magandang gabi sa iyo, Willie Miller, at sa anak mong si Dre, future PBA superstar din yan. Sa iba pang balita, 3 swimmers po ang nagpakita ng potensyal sa ginaganap na Batang Pinoy National Final sa Bacolod City. At matapos po ang 3rd official day of action, nakaharbat na po ng tig-3 gold medals sina Nicole Pamintuan ng Laguna, Maurice Ilustre ng Muntinlupa City at Frederick Yuan Chongbian ng Cebu. Nakasubaybay po sa mga kaganapan sa Batang Pinoy National Finals sa Bacolod City si Miss Ria Arevalo ng Sports Radio 918 at narito po ang kanyang report live via phone patch. Ria?
Maraming salamat, Snow, pero i-correct lang kita dahil meron na tayong quadruple gold medalist. Tig-apat na ginto na itong ating mga atleta at dalawa nga rito ay mga swimmers at itong si Cebuano Superboy Yuan Chongbian ay dalawang sport na kanyang nilaukan dito sa Batang Pinoy. Patuloy ang pamamayagpag nga nitong si Frederick Yuan Chongbian sa 2014 TSC Batang Pinoy Finals. Makamit nito ang kanyang ika-4 na ginto sa week-long sports meet na ginaganap dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Nakamit ni Chongbian ang boys duathlon title sa oras na 29 minutes and 42 seconds upang maging unang quadruple gold medalist ng Games. Pumanig kay Chongbian ang swerte nang ang kanyang mahigpit na karibal sa event na si Brent Vallejo ay naunang tumakbo sa karera, ngunit nabigyan ng 5-second penalty para sa minor violation na kanyang nakumit. Dahil dito pumangalawa na lamang ang 29 minutes and 45-second official time ni Vallejo upang magkasya sa silver. Naunang pinagharian naman ni Chongbian ang boys triathlon, mixed relay team at individual time trial event sa cycling. Tatangkain ng Cebuano athlete na makuha ang titulo o ang kanyang ika-5 ginto sa sports meet ng kanyang sa kanyang palawak sa mountain bike race sa cycling. Samantala, nakamit naman ni Lauren Plaza ng Binyan Laguna ang duathlon girls gold sa oras na 33 minutes and 30 seconds. Pumanig naman tayo sa swimming. Naputol po ng konti ang ating koneksyon kay Miss Ria Arevalo mula po dyan sa City of Smile sa Bacolod City, kung saan ay kanya pong isineshare na sa atin ito pong mga kaganapan at mga resulta ng aksyon sa swimming competitions. Nasa third official day of action na po ang Batang Pinoy National Finals. Isa po ito sa mga programa ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. Ria? Yes, mabalik tayo sa swimming. Umagal ng eksena sina Maurice Ilustre ng Muntinlupa at Nicole Pamintuan ng Laguna ng kapwa kumuko ito ng 2 ginto sa kanilang mga events ngayong araw na ito at makaipon ng tig-4 na ginto na sa ikalawang araw ng aksyon ng swimming. Nangibabaw si Ilustre sa boys 200 meter freestyle sa oras na 1 minute 59.60 seconds bago harbatin ang 1,500 meter freestyle event gold sa 17 minutes 27.31 seconds clocking. Kahapon ay nakamit din itong si Ilustre ang 400 meter freestyle gold at 200 meter butterfly. Hindi naman nagpahuli si Pamintuan ng manaigit pa sa girls 200 meter freestyle in 2 minutes 13.03 seconds at 100 meter backstroke sa oras na 1 minute 9.29 clocking. May 4 na ginto na rin ang 15-year-old Binyan Laguna Pride, ngunit pipilitin ni Pamintuan na ipanalo ang kanyang huling event na 50-meter freestyle sa araw ng bukas. At sa iba pang swimming events, dinominate ng Quezon City Tankers ang 23 event finals na nakaschedule kanina dahil 6 rito ay kanilang naisubit. So mula rito sa Bacolod City, Negros Occidental, ito si Ria Arevalo nag-uulat para sa 24. Ria, hanggang kailan yung aksyon ng Batang Pinoy Finals? Naputol na po ang koneksyon na naman ni Miss Ria Arevalo. Pero yan po si Miss Ria Arevalo, nag-uulat ng live mula sa City of Smiles, Bacolod City. Samantala, nagwakas na ang kampanya ng Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation Team sa 4th D-League Cup sa Marikina City. Ito'y patapos na yumukod sila sa Powerhouse Siargao Legends sa do-or-die quarterfinal match kagabi. Narito ang report. Nakataya ang huling pwesto sa semifinal ng 4th D-League Cup. Muling nagharap ang Siargao Legends at Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation sa isang do-or-die game sa Marikina Sports Center kagabi. Sariwa mula sa pag-ani ng 75-70 win, ramdam ang momentum na karga ng FEU NRMF team laban sa mas pinapaborang karibal. Sa pangunguna ni Jauhar Purdy, Edwin Asoro at Anthony Hargrove, agad na rumagasa sa opensa ang mga alagad ni team owner Nino Reyes. At dahil dinaan ng mga nakaitim sa takbuhan ng laro, nagawa nilang magposte ng 24-10 lead sa first quarter.
Sa pamumuno naman ni comebacking Willie Miller ay nagsagawa ng mini run sa second quarter ang Siargao. Pero palaging may sagot na bomba ang FEU NRMF. Sobrang bigat kasi veterano din sa kasi matulin yung kalaban, ang gusto nila ipabilisin yung laro. Eh siyempre nasa kanila advantage na mas malaking advantage namin pagdahan-dahan. Mas nakakaset kami ng play. Tapos may mismatch kay Marlo, kay Charles, tapos sa mga shooters namin. So hindi kailangan magmadali. Pagpasok ng third canto, dito na nilusaw ng Siargao ang kalamangan ng FEU NRMF. 2 3-pointers ni Miller ang nagpasiklab sa atake ng Nestor Luego-owned squad na sinundan ang pagputok ng outside shooting ni Leo Avenido, CJ Perez, Charles Mami at Gio Halalon. Ilang ulit na pinilit ni point guard Jawhar Purdy na ibalik sa laban ng FEU NRMF, subalit dahil sa magkakasunod na turnovers ay hindi na nila napigilan ang pag-alagwa ng Legends. Ang final score, 88-79 pabor sa Siargao. It's a tough loss. We beat them on Sunday. So we had the confidence coming into the game. We should have had the W tonight. But it's a tough one to swallow. They are too strong for us. Pero kita mo naman lumalaban ka at the end, di ba? Doon lang kami humigay. Pero they are all ex-pro veterans, di ba? Well, malas lang. Medyo mas magaling sila tonight than us. Mas praktisado siguro sila. Samantala, aminado naman si Siargao coach Ron J. Enrile at team owner Nestor Luego na mabigat na hamon pa ang kanilang kakaharapin bago nila masungkit ang korona ng 4th Del League Cup. Siguro preparation for the semis, not for championship. Siguro kasi we'll take it one game at a time ulit. Kasi on semis, round robin ulit. Ang malaking motivation sa amin yan na yung FEU na pakalakas na team eh. Saka yung panalo namin parang tsamba lang kasi napagkahigpit ang labanan talaga dito eh. So far naman medyo okay na rin pero hindi pa kami kampante aso na hindi pa tapos yung liga eh. Makakasama ng Siargao sa round robin semifinals ang Santa Lucia, Sea Lions at defending champion Hobby Bihon. Batiin na natin si Leo Avenido at si Coach Ron J. Enrile at si Willie Miller. Salamat sa panonood at Boss Nestor Luego. Di pa tayo sa international sports scene sa basketball. Nakabalik po agad sa winning form ang defending champion San Antonio Spurs sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni swingman Marco Bellinelli na pumukol ng season-high 22 points, ibinalandra ng San Antonio ang New York Knicks sa 10-game losing skid, 109-95 kanina. Naglaro ng wala ang kanilang Big Four na sina Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili at Kawhi Leonard. Balancing opensa po ang isinalubong ng Spurs sa kalaban kung saan 7 players po nila ang umiscore ng double figures. Bukod pa rito, nagbaon rin po ng 10 3-pointers ang Greg Popovich mentor team upang tuluyang iangat ang kanilang record sa 16 wins and 6 losses. Ang susunod na mga katapat ng San Antonio Spurs ay ang Los Angeles Lakers sa Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sa home game kontra Denver Nuggets sa linggo, inaasahang magbabalik aksyon si Houston Rockets star center Dwight Howard. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng 3 linggo sanhi ng strained right knee. Huling naglaro sa matchup kontra Memphis Grizzlies noong Nobyembre 18. Si Howard ay nakihalubilo na sa team practice ng Rockets noong Lunes at dito ay nagawa na niya makipagsabayan sa kanyang mga kakampi. Pero nagdesisyon ng 6'11" slot man na wag munang maglaro laban kontra Golden State Warriors kanina upang magkaroon siya ng karagdagang panahon para magpagpag ng kalawang sa kanyang katawan. Ang 29-year-old na si Howard ay kasalukuyang nag-average ng 18.8 points at 11.3 rebounds ngayong season. Sa football,
Pasok na ang Manchester City sa knockout round ng Champions League. Ito ay matapos na blankohin nila ang host AS Roma 2-0 sa kanilang huling asignatura sa group stage kanina. Unang umiskor para sa Manchester City si midfielder Samir Nasri sa 60th minute bago dinoble ni defender Pablo Zabaleta ang bentahe ng team sa 85th minute. Ito ang ikalawang sunod na round of 16 appearance ng Manchester City sa Champions League. Sa cycling, napanatili ng Team Astana ang elite status para sa susunod na season ng Cycling World Tour. Ito ay sa kabila ng pagkakadawit sa doping scandal ng ilan sa kanilang mga riders. Kabilang narito ang magkakapatid na Valentin at Maxim Iglinskev ng Kazakhstan. At dahil pumasa sila sa pagsusuri ng UCI License Commission, tuloy ang pagpedal ng Team Astana sa mga pinakamalalaking multi-stage biathlon sa buong planeta. Kabilang narito ang Tour de France, Spanish Vuelta at Giro de Italia. At sa Formula 1, aminado si double world champion Fernando Alonso na kuminang ang kanyang career sa pamamalagi ng 5 seasons sa Ferrari. Ito'y kasunod ng napipintong paglipat niya sa Team McLaren sa susunod na season. Ang 33-year-old Spanish driver ay dumanas ng title drought buhat pa noong 2006 pero hindi maikakaila na nag-improve ang kanyang performance sa pagmamaneho para sa Ferrari mula 2010 hanggang ngayong taon. Sa katunayan, sa 76 na Grand Prix races ay nakapagtala si Alonso ng 11 panalo at 44 na podium finishes para sa Ferrari. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At ikalawang bagsak pa naman po yan ang mga sports update na aming i-share sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Ronje Enrile Tubong Kainta, coach ng Siargao Legends. Manood po kayo ng PTV Sports araw-araw. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Punta po tayo sa inyo pong mga mensahe, yung inyo pong mga komento, inyong mga pananaw tungkol po sa iba't ibang mga topic, no? Patungkol po sa sports. Uy, si Coach Gerard Francisco nanonood sa atin ngayon, ha? Tsaka si Boss Nestor Luego, Mr. Big Boy. Tapos, ito pa, ha? Si Leo Abinido. Alright, pinapabati niya yung mga tropa natin dyan, ha? Sa Sedis, uy, pagka Friday, Saturday, saka Sunday, ha? Dyan sa may Wilcon Center sa Visayas Avenue, yan, kila Leo Abinido po yan. Batiin natin si Joy, si Mama Chi, Jojo, Joan, Sedi, JL and Zoe. Ayan, mga anak ni Leo. At si CG, at saka si Isha. Ayan, salamat po sa inyong panonood sa atin dyan sa may Tandang Sora. Okay, paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Ganito po ang gagawin ninyo. Okay, sa Facebook po ang aming account is facebook.com/PTV4Sports. Sa aming Twitter account, it's twitter.com/PTV4Sports o sa Snow Badwa. At ptvsports@mail.ptv.ph ang amin naman pong email address. At syempre, ang mga numero po na inyong tatawagan para ho doon sa aming Sun Cellular ay 0943 530-7883. 0943-530-7883. Para naman ho sa ating Globe line, sinagot mo agad. 0906-361-6972. Kuya Ruben, naka-charge ba yung isang my phone ko? Okay. So may caller na tayo sa kabilang linya. Globe number. Hello? Hello. Yes, sino po ito? Bago na. Si Aldrin Santos po. Sina? Edwin Santos. Edwin Santos. Okay, taga saan si Edwin Santos? Aldrin Santos. Okay. Kuya Aldrin, Mr. Santos. Ano pong mapapaglingkod ko sa'yo? At wala pong coach yung Gilas. Wala pang coach ang Gilas kasi hindi pa nila ina-announce. Nasa proseso pa yung selection committee nung pag-identify doon sa mga possible candidates nila. Pero sa ngayon, mukhang si Tab Baldwin yan, partner. Kasi dalawa kasi natitira dyan, si Ryan Gregorio at si Tab Baldwin. Pero si Ryan Gregorio, nag-pull out na. Kasi mga player. Ano? Nawawala yung signal mo, sir. Nasa, ka ba? Nasa kwarto ka na may libreng sabon? Okay. Oo nga, umamin. Okay. So, ano yan, pre? Ano yung tanong mo, isa?
player, wala nang type. Trade sa PBA? Wala nang trade sa PBA, break, kasi deadline kahapon alas 12. So after that, bawal na muna mag-trade. Ang pwede na lang mag-trade yung mga teams na eliminated na. NLEX, Blackwater, tsaka Kia. Yun lang sila po pwede mag-trade. Ha? Sa Gilas. Alam ko siya maghanap pa ng player, di ba? Hindi, kasi papangalanan muna yung coach, pare. Kasi siya pipili ng player. Alam nga naman papangalanan yung player tsaka papangalanan yung coach. Di ba? Kung ayaw ng coach yung mga player, tama, mali? Ha? Tama din. Tama. Kaya dapat mag-ano na lang tuloy yung coach para makakita yung team. Oo nga eh. Hindi, nasa proseso pa yan. And I'm sure ayaw pang isabay muna yan ng management ng Samahang Basketball ng Pilipinas kasi nasa Geneva yata sila. May summit yung FIBA. Tapos bukod doon, nasa kasagsagan na rin ng playoffs yung ating yung PBA. Okay? Okay, salamat kaibigan, ha? Salamat. Okay, sa naman tayo? Lilipat tayo sa ating Sun Cellular number 0943-530-7883. Ang next caller po natin ay tumutugon sa pangalang... Hello. Yeah, anong pangalan natin, sir? Chris Santiago po. Ano? Chris Santiago. Rudy Santiago. Chris. Ha? Si Chris po, Chris. Craig. Okay, Craig. Okay. Anong mapaglingkod natin sa'yo, Craig? Tanong ko lang kung sino yung highest paid ngayon sa PBA na player. Highest paid, pare-pareho sila, partner eh. Pare-pareho sila na 420 a month. Yun ang pinakamalaki. Yung kung pagbabasihan mo ay yung allowable ng PBA, no, 420. Tapos ano na yun? Babase na yun dun sa mga bonuses nila. Yung kunyari, one game bonus, etc., partner. Okay. Pero tanong ko lang, Idol Snow, yung diba sa PBA, nagtitrade ng mga players, ganoon din sa NBA. Pero sa NBA, diba pwede bang ma-trade ang coach? Sa PBA kaya possible yun? Dati nag-trade na ng coach, diba? Si Shot, nilipat sa sa San Miguel, tapos si Jong dinala sa Ginebra. Di ba? May mga nangyayari ng ganon, Brad. Ha? Direct swap na, ganon. Tapos alam ko yung Pure Foods, may ganon din mga sitwasyon dati. Nasa kasunduan naman kasi ng mga teams yan eh. Kung kunyari, yung dalawang management, type ko yung coach mo, palit tayo, ganon. Nagkataon type. Pero very rare yan. Kasi coach system yung dala niyan eh. Hindi katulad ng isang player, talent lang, di ba? Tama? Tama naman. So, pero sa ngayon, yung mga trades ngayon, kung tutusin, parang talaga medyo unfair. Tama si Norwood. Sa 40 greatest. Kaya ng sa sitwasyon ni Cold Mercado. Oo nga. Si Gabe Norwood, napanood mo ba kahapon? Oo nga eh. Kanina. Oo nga. Parang unfair din eh, no? Kasi tumulong ka, tapos ganun. Pero ano naman yan? Saka yun, nasa di ba, waiting. Sayang naman. Normally, mga teams naman, kunyari, nakarating kayo sa semis, bago mag-semis, na-trade ka. Minsan yung mga teams, gracious enough sila para sabihin, sige, huwag ka mag-alala, kung makarating kami ng finals, pwede ka namin isama sa bonus. Gano'n, may mga ganun yun. Di ba? Wow. Yan lang, Idol. Okay. Salamat sa iyo, Idol, ha? Salamat. Okay. So, bago tayo lumipat sa ating next caller, dahil mukhang chinichika na ni Kuya Ruben, yung aming caller sa Globe Line. Landline siya. Si Jikero Radok, basahin muna natin itong Facebook niya. Sabi niya, Idol Snow, papalabas pa ba yung Casimero at Sun Channel pa? Bati ako. Happy birthday, Dennis Castellano, na number 1 na nanonood ng PTV Sports. Salamat po sa inyo. Itong Casimero, hindi ko alam kung anong channel to, pero sige, tatawagan ko si Dennis mamaya. Siya kasi nakatoka sa amin sa boxing eh. Pero may caller na tayo sa kabilang linya. Uy, si Boss Cito Chavez ng Tinapayan Festival. Birthday po niya sa 13. Happy birthday, Sir Cito Chavez. Okay, sir, sino po to? Ay, good evening. Si Gerald po to ng Maykawayan. General? No, Gerald. Gerald Putong ng Maykawayan. Ha? Hindi po Putong, Gerald po. Gerald po. Okay. Okay, Kuya Gerald, anong atin?
Ano lang, tatanong lang ako, update natin kay Idol Samboy. Ano bang balita ngayon? Si Samboy, partner, nakasidate pa rin, ano? Wala pa ring malay, hindi pa rin siya gumigising, although nagpapakita daw ng positive kasi yung kanang, hindi ko alam kung yung kanang kamay, no? Basta kalahating kamay, pag hinawakan ng kapatid, nag-grip, no? Yung kabila, medyo hindi gumagalaw. So, senyalis yun na yung kalahating katawan niya hindi okay. Okay, pero sa ngayon, syempre, nagtatagal na. Kailan pa ba siya ron? 29 pa ata, November 28 o 29. Tagal na noon, di ba? So yung nai-incur nila ng mga gastusin sa ospital, mukhang nahihirapan na rin yung pamilya, no? So ngayon, sila Don Ramon Fernandez, tapos sina Mr. Raymond Yu, sina Mr. Terry ng Rain or Shine, sumasama rin sa fund drive para makatipon ng pondo at matulungan yung pamilya nito pong si Samboy Lim. Okay? Okay. Sana maka-recover siya agad. Ikaw ba, may gusto ka bang gusto mo bang tumulong? Narinig ko nga kanina yung binigay yung video account nung asawa at nung anak Oo nga. Pero kung gusto mong tumulong, pwede kong ibigay sa inyo yung yung ano ba tawag dito? Yung number na ninyo na papadalhan. No, ito, teka ha, ayan, ito. Yung mga kaibigan ni Samboy, yung mga fans na gustong magbigay ng financial assistance, lumalaki na nga po kasi yung bill niya sa ospital, pwede nyo dalhin i-deposit yung mga donations ninyo sa Banco de Oro current account. Ang number po niya is 70, wag niyo hong i-dial ito at hindi ho ito telepono, no? Bank account po ito sa BDO ng anak ni Samboy na si Jamie Christine Bilim. Ang number po is BDO 701-800-6040. Okay, 701-800-6040. Yan po ay nakapangalan sa anak niya na si Jamie Christine Bernabe, pero dahil sa minor pa nga po si Jamie, yan po nakapangalan din kay Miss Darlene Berberabe. Yun pong may bahay ni Samboy Lim. Okay na tayo, partner? Sige, go! Binabati ko yung wife ko, si Marisa, si Alonso, yung anak ko, yung mother ko, si Emma, si kuya ko, si Doc, si Julius, saka yung mga taga-May Kawayan, si Benjo, ng Sampalukan, pati yung mga bayo ko sa May Kawayan, Talisoy. Maraming salamat ito, Salamat sa inyo, boss, At thank you sa inyong laging panonood sa amin dyan, sa PTV Sports. Ano po? Okay. Thank you. Si Michael Andrew Guevara naman, sabi niya, good evening po, PTV Sports. Ask ko lang po, is it possible na bumaba ang FIFA rankings ng Philippine Ascals after ng bigong pumasok sa finals ng AFF Suzuki Cup? Depende po yan. Pero kasi yung tumalo sa atin na Thailand, higher rated po yun, no? Tapos, actually, baka tumaas pa nga tayo Kasi nag-register tayo ng mga impressive wins, di ba? Against Indonesia, etc., etc. So, pwedeng tumaas pa ho tayo dyan. Na-disappoint kasi ako Kung tambakan sana yung home game natin, wala na tayong problema. Yun ang draw naman. Okay? Tuloy na po ba ang balik sa PBA ni Willie Miller after ng stint sa isang liga sa Marikina? If ever sa ang PBA team ba? Watch out for the return of the Thriller Miller. Kung matutuloy, ayon yan kay Michael Andrew Guevara. Okay, tama-tama, nanonood sa atin ngayon si Willie Miller. No? So, try nga natin kontakin. Brad, kukontakin kita, Brad, ha? Pero nakausap ko si Willie kagabi, mukhang malabo mukhang hindi sila nagkasundo nung huli niyang sutor na team na Blackwater Elite, no? Okay, mukhang hindi sila nagkasundo. Okay? Ito, dinadial ko si brother! Sagutin mo, brother! At habang dinadial, ito na. Brad, I miss you, Brad. Kumusta ka na? Brad, may nagtatanong sa'yo. Nadinig mo ba? Ha? Hindi. Nadinig mo? Ano sabi? Si Michael Andrew Guevara. Ano sabi niya? Ang sabi niya, babasahin ko ba yung tanong sa'yo, partner? Sige. Sige. Ito na, Pinapatanong niya, ito, Ang sabi niya, is it possible po ba na bumaba ang FIFA rankings ng Philippine Ascals? Hindi, tanong sa akin yan yung number 1. Ito yung sa'yo, number 2. Tuloy na po bang babalik sa PBA si Willie Miller after ng stint niya sa isang liga sa Marikina? Del-League po yun. If ever, sa ang PBA team ba, watch out for the return of the Thriller kung matutuloy. Thanks po, mga idol. Anong sa'yo? Ano? Hindi. Ano? Magtatayo yung Siargao Yung Siargao, magtatayo ng team? Oo. Ganon? Magtatayo ng team sa PBA. Si Mr. Nestor Luego, magtatayo ng team sa PBA? Magtatayo.
Oo nga. Pero ngayon, wala pang malinaw kung pwede kang bumalik next season. Wala pa. Oo nga. Wala pang G-Max. Oo nga. Pero ano nga yung dahilan, pre? Puno kaya yung mga pwesto ng mga gwardiya? Na-late kang i-release ng San Miguel? Ng Barako? O medyo nag-aalangan sila na ayain ka, nahihiya sa'yo? Ano tingin mo kayang rason? Ha? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam yung sitwasyon ba? So playing it by ear ka na lang, no, Willie? Yata, ang po, binitawan na lang ako. Nagay nila ako sa para sa sitwasyon ba? Oo nga. Okay. Pero umaasa ka, naniniwala ka na bago matapos yung season, brad, nakalaro ka ulit, nakabalik ka, no? Marang pakialam na. yan ang gusto ko sa'yo eh. Whatever will be, kaya sira-sira, ano? Di ba? Alam mo, asa ka sa pamalang loob mo. Diba? Yung sinabihan ako pa-firmahin ako eh. Umasa ako eh. Hindi ako nag-try outside by, hindi ako na tapos hindi ako pinapirma, di ba? Yun ang masama eh. Oo nga. Ngayon pa na Malaya ka. Malaya ka. Yeah. Tsaka nakakaikot-ikot ka. Galing kaya yata na Misamis nung nakaraan eh, no? Oo, galing ako nakagaya nung nakaraan. Oo nga. Okay. Naglalaro ako doon sa kapitan doon. Oo nga. So saan ka pa lalaro? Bukod sa Marikina, wala ka pa naman? Wala pa. Para ka nagko-concert, para ka nag-world tour, pre, ah. World tour. Yung mga hindi natin nagawa ng ano. Na naglalaro pa? Oo, naglalaro. So ngayon, kumbaga, give back naman ba sa ibang tao na hindi ko na nadalaw noon. Oo nga. Okay. Salamat sa'yo, Idol Willie, ha. Kamusta mo kami kay Kate, kay Dre? Alex Dre, no problem, bro. Tsaka kay, si mga iba pang yung baby mo pang dalawa, si Dre, si Alex. And Alexa, yeah. Tsaka si Alexa. No, tsaka yung si Manang, ano pangalan ni Manang? Yung Manang niya dyan? Si Manang Tess. Manang Tess, yan. Okay. Sige. Thanks, Brad. Thanks, Brad. Love you, Brad. Love you. Oy, pre, punta tayo sa sa barbecue ni Jay. Ha? Yung barbecue ni Ron J. Enrile. Alam mo yun? Punta tayo doon. Yung... So may kain-kain yung Top si J. Di ba? Top si J. Barbecue. Sa village sila yan di ba? Oo nga. Okay. Salamat sa'yo, pre. Thank you, Willie. Si Idol Willie Miller po. Brad, pabati friend ko. Lagi nanonood sa inyo. Buong Ulo Fermin. Tsaka si Denver Boy Tambay Pantig. Ayan, sabi ni Ron J. Enrile. Tapos si Leo Abinido. Nanonood po sa atin. Ayan, salamat. Okay, sagutin natin ito po ang ating Sun Cellular Line. Okay, para makipagkwentuhan ho tayo. Para hindi lang ako mag-isa nagsasalita rito. Hello? Oh, boss. Yes, boss. Sino po to? Jet po. Jet. Ng Santa Maria ulit. Jet ng Santa Maria. Okay, Kuya Jet. Anong atin? Kumusta kayo dyan? Mabuti naman. Okay, so anong tanong natin, pre? Wala yung ba yung kay CM Punk? Ha? Dito ng FC. Ano, okay? Kay CM Punk. CM Punk? Kung lilipat ng FC. CM Punk? Ako. Ano to, basketball? Hindi po, wrestling. Wrestling. Lilipat ng UST? Yes. Naku, hindi ko kabisado yung wrestling ngayon, pero sige, try natin magtanong-tanong sa UST. Ano, partner? Babati na lang. Sige. Sabata kita sa Maria. Brad, nung kanila, nauwi lang dito. Oo nga. Tapos, si Linda. Gavantes. Okay. Magpagaling ka. Alright. Thank you, pre, ha? Salamat, Idol. Thank you so much. Okay, lipat tayo sa Facebook ulit, no? Facebook po tayo. Magbasa ng mga mensahe naman para yung ingay nila ron ma-share din natin. Si Jikero Radok, Idol, so sa tingin niyo po, patas po ba yung naging trade ng Barako at Pure Foods? Kasi parang nagiging palagatasan na lang daw. O, gatasan na lang ng SMC ang Barako. Depende po kasi sa pangangailangan yan, depende sa timing, tapos depende doon sa naging palit, depende doon sa kumpiyansa ng mga players na naibigay. Pero sa tingin natin, kung in-approve the commissioner,
masasabi natin patas. Pero in fairness, kung pag-aaralan mo, Mick Pinisi, 39 years old, kapalit dalawa. Ronnie Matias, isang 32 years old, at saka isa pong Isaac Holstein, 25 years old, diba? So, kung pag-uusapan mo yung present, baka lamang pa si Pinisi sa ngayon, nakalamang yung Pure Foods. Pero kung tututukan mo yung long term, nakalamang, naka-jackpot yung pong Barako, diba? Okay, may caller po tayo ulit sa kabilang linya. Hello? Hello, Idol. Yeah, Idol. Sino to, Mac? Si Michael Jan po. Okay, Mike. Ano, Idol? Ang galing mo dumayal. Hanga ako sa'yo, partner. Okay. Ano, pre? Bakit? Update po sa PBA D-League. Update sa PBA D-League? Ba't ako pa... Ano? Sa Cagayan. Happy, ano? Happy Fresh Fighters po sa Cagayan dati. Yung Happy Fresh Fighters at saka yung Cagayan Valley Rising Suns. Kung hindi ako nagkakamali, naglaban sila... Kanina ba to? Parang kanina yata ito no? Teka, chinecheck ko yung yung email ko, partner ha. Para sa'yo, i-check ko yung email ko, Brad. Na? Ganyan ako nahihiya sa'yo, Michael. Teka nga, bagal ang internet ko ngayon. Bumagal, kung kailan patapos na yung program natin. Wait lang naglo-load pa ako. Michael, habang si Just Do It Michael, si Ho, effective playing coach ba si Pacman sa PBA? Any opinion, tawagan mo rin siya. Okay. Effective ba na coach si Pacquiao? Pre? Sa palagi ko hindi po. Bakit? Si Glenn Capasio naman po yung nagko-coach talaga. Si Glenn Capasio ba effective? Pwede na po. Pwede na po. Wangs, ang kalaban ng Happy kanina, Brad. Tapos, teka, Happy, hinahanap ko yung email sa atin ni Hazel Ancheta, ha? Last week ata ito, no? 8 yata yung tinatanong mo, Brad, eh. Yung standings nila ng dalawang team. Yung standings ng dalawang team. Naku, wala akong record dito, Brad. Tapos wala na rin sila website, eh. Tapos hindi kami nakakatuto kasi yung D-League kasabay ng preparasyon ng namin, ng programa. Pero sige, try ko magtanong, Apo. Sige. Salamat sa iyo, Michael, ha? Salamat po. Okay. Thank you so much. Okay, so paalam na tayo. Bye-bye na tayo, Kuya Ruben. Thank you so much po doon sa mga nag-share ng kanila pong mga thoughts, mga bitaw ng kanila pong mga katanungan, nanghingi ho ng liwanag doon sa kanilang mga nagugulumihang kaalaman tungkol po sa sports. No? Yung mga hindi ho namin nabasa ngayon, huwag ko kayo mag-alala, gagamitin ho natin basehan niya ng ating mga future news items. Okay? At ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat sa Raynor Shine Last Painters, Boss Raymond Yu at saka Mr. Terike sa Barako Bull Energy, at thank you sa Ever Bilena at Blackwater Elite, Mr. Giselle Josie, Miss Kitesi, Miss Denise, Mr. Siliman C, Boss Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, Patrick Aquino, Rudy Yu, Jerry Cheng ng Macbeth, tsaka Hookup, tsaka Dickies Underwear. Thank you sa inyo po. Sa Globe Telecom, Mr. Giselle De Guzman, and Senskin Institute, Doc MJ Torres. At salamat din po sa Globe Telecom. At sa suot ko pong jacket ngayon, Amazing Playground, Mr. Amish Tumang. Thank you. At sa iba pa naming mga sponsors na naka-agapay, katulad po ng Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio Epo Kimpo, and Mr. Ricky Vargas at kay Boss Manny V. Pangilinan. Ako po ang lingkod, Snow Badwa Sports Radio. Kalas na tayo. At tamayanan po ang news break. Hey,